Hi! Magandang araw! Another day, another recipe. For today's video ay magluluto tayo ng rose muhammar o minatamis na kanin. Simulan natin sa paghahalo sa ating dates o tamar at sa ating tubig. 1:2 pala ang timpla or ang measurement ng ating gagawin. Bale, pag isang cup ng dates ay 2 cup din ng tubig. At maglalagay tayo ng isang cup ng oil o oil po ang gagamitin natin or kaya yung ating olives oil or ang ating zezeton. Wala kasing available na zezeton ngayon kaya yung ordinary oil lang ang ating ginamit. Lalagyan lang din natin ng konting asin yan at halo-haloin hanggang sa kumulo. Ang menu na ito ay kadalasan nilang kinakain tuwing taglamig o kaya sa Ramadan. But anytime ay pwedeng-pwede naman ninyo itong gawin. Kung wala na kayong maisip na ibang lutuin ay pwede ninyo itong subukan. Naglagay lang ako ng konting asin, huwag masyadong madami, pampabalance lang sa tamis ng ating tamar o ang ating dates syrup para hindi masyado namang matamis na matamis. At isunod na natin hugasan ang ating bigas, kahit na anong klaseng bigas, at sa puntong ito at sa menung ito ay hindi natin pwedeng ibabad ang ating bigas. Yes po, opo, hindi po natin ito ibababad sa pagkakataong ito dahil malalata mamaya at pangit ang kalalabasan mamaya pag ibababad muna natin bago iluto sa tinimplahan nating tubig. Pagkatapos mahugasan ang ating bigas ay atin nang ilalagay sa kumukulo nating tinimplahang dates o tamar sa ating kaldero. Takpan natin at hihinaan lang apoy para hindi madaling masunog ang ilalim ng ating niluluto. Madali po itong masunog kaya i-check natin lagi at kung sa tingin ninyo ay tuyo yun sa pinakailalim ay ipailalim lang natin ang mga tubig-tubig sa ibabaw niya. Pero huwag nyo siyang haluin ng haluin para hindi masira ang ating kanin mamaya o magiging pangit ang itsura ng kanin. Hindi siya magandang tignan at hindi rin siya maganda kasi parang lugaw-lugaw na siya. So after a minute ay ganyan na nga yung itsura at hayaan lang natin sa mahinang apoy kasi hindi pa yan luto. Kaya ganyan ang itsura na niya. Parang kung makikita ninyo ay parang buo pa yung mga bigas or ang ating kanin kasi hindi natin siya hinalo ng hinalo. So habang niluluto natin ang ating kanin ay atin namang lulutuin ang ating isda. Opo, isda po ang partner ng rose muhammar. Ayan, magpiprito lang tayo ng isda kung paano gumawa at magprito ng magandang isda at maganda-gandang itsura ng isda ay may ibang video tayo dyan soon. Ang pagpiprito din ng isda ay syempre gandahan din natin. Ayan, ganyan po yung itsura niya, golden siya at dapat kailangan natin na maraming mantika, charot. Para maganda at para hindi siya bitak-bitak pag prinito na ninyo. Para maganda-ganda yun ng itsura niya. Ayan po, ganyan po ang ating pritong isda. Gagawan po natin yan ng video soon at sana subaybayan ninyo lagi ang ating mga video. At mag-subscribe na din kayo, mag-follow para maging updated sa mga videos pa natin na susunod. And this is it, pansit. Makikita ninyo, diba, golden brown naman. At pagkatapos nga ng ating isda ay gagawa na tayo ng hasyo. Ang hasyo po ay ginisang sibuyas. Maraming sibuyas. Dahil sibuyas is life sa bansang Arabo. Alam nyo po yan. So ganyan, igigisa lang natin. Dapat marami-rami ang ating gagawin. At saka titimplahan lang natin yan ng ating mga spices or ang ating mga buharat. Ayan, naglagay lang ako dyan ng turmeric. Maglalagay tayo dyan ng filfil aswat o kaya ang ating paminta at syempre ang ating magic cubes na hindi mawawala sa tuwing magluluto tayo. Yan po ang pinaka-magic sarap namin dito sa ibang bansa or dito sa bansang Arabo. Ayan, gisa-gisa lang natin at wag natin po itong latain. Ayan. And this is it. Ito na po ang ating rose muhammar. Ilalagay lang natin dyan sa serving plate at ipaibabaw natin ang ating isda at ang ating hasyo or ginisa nating sibuyas kanina. Salamat! Sana nagustuhan ninyo at may natutunan. Bye!